Yo, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Santa Monica, Puerto Princesa, Palawan. Yo guys, naglalakad tayo ngayon papuntang Kapilya. Sa ngayon ay papunta tayo ng sakay ng tricycle papuntang church at nandito na nga tayo ng mga bispren. Nag-video tayo ng mga bispren habang nandito tayo sa labas ng Kapilya dahil sa loob bawal na yung cellphone. Kaya before and after lang tayo nakapag-video dito sa labas. At dito nga pala yung Santa Monica National High School. Bye-bye! At ngayon ay nakauwi na tayo dito sa ating tinuluyan nung pagdating natin ng Puerto Princesa galing Manila. At bago ako umalis papuntang Taytay, Palawan, doon sa aking pupuntahan ay nagpaalam muna tayo sa mga tao na ating dinatnan. Candy! Ikaw yung Hana, no? Hana ba? Ano, tuloy na ako? Sige. Sige, bye-bye! At ngayon ay maglalakad ulit ako papunta doon sa sakayan ng tricycle dahil medyo malayo-layo ng konti yung ating lalakarin. So yun, papunta na tayo. Ako ng Taytay, Palawan. Dito tayo ngayon sa Santa Monica. Kita ulit tayo mamaya. Bye-bye. At ngayon mga kabispre na nakasakay tayo ng tricycle ngayon, papunta tayo ng terminal sa Irawan kasi dati ay nasa San Jose pero ngayon nilipad daw nila yung terminal ng mga bus na papuntang norte at saka south, kaya nagpati tayo ng tricycle doon sa may terminal ng mga bus. May napapansin ba kayo mga best friends sa mga tricycle na nakasalubong natin na pare-parehas ng mga itsura? Maaaring kulay lang ang hindi pagkakaparehas pero ang mga itsura ng mga tricycle nila ay halos pare-parehas, di ba? Mapapunta ka man sa norte at saka south ay halos pare-parehas ang itsura ng mga tricycle nila. At ngayon ay nakarating na nga tayo dito sa terminal ng Puerto Princesa, Palawan at papunta tayo ngayon sa Taytay, Palawan pero bababa tayo ng Roxas, Palawan pero hindi natuloy yung kausap natin dahil may pasok daw siya sa gabi kasi hapon na tayo dumating ng Roxas, Palawan. Nakalis tayo ng Puerto Princesa pasado alauna na. Kaya lang alas 4 na lang hapon tayo nakarating ng Roxas kaya hindi na natin nakausap dahil nakapasok na daw siya sa trabaho. Naninibago ako dito sa lugar dahil dati-dati ang kalsada rito ay 2 ways lang pero ngayon medyo pinaluwag na nila yung kalsada kaya mabilis na ang biyahe ngayon. Kaya ang pagpapatakbo ng driver ay yun mabilis. At ngayon ay nakarating na tayo dito sa Roxas, Palawan at bumaba na tayo. Kaya lang yung pakay natin ay hindi natuloy kaya naiwan tayo ng bus kaya hindi tayo nakasakay kaya ang hirap sumakay pala rito kapag naiwanan ka ng bus. Yung nasa kayo kanina ay papuntang El Nido yun kaso nga lang bumaba tayo ng Roxas. Ang pag-alam ko kasi maraming masakyan dito papuntang El Nido o kaya Taytay. Kaya gabi na ako nang nakarating ng Taytay. So nandito tayo ngayon mga kabis-friends sa gilid ng dagat at nandito yung may nakasulat na Taytay sa ating likuran. At dito tayo dumaan dahil namiss kong puntahan to bukod sa maganda yung tanawin at maganda yung lugar, malinis. Magpipicture lang sana tayo dyan kaso nga lang sinama ako ng video para maganda at maisama natin sa vlog, di ba? Hindi na tayo masyadong namasyal mga bispring kasi halos wala na tayong time. Ang gusto ko lang napuntahan dito ay yung pakay natin para matapos na yung ating at mabisita ko na yung lupa sa Paglaom. Saka na lang ako mamamasyal kapag kanayos ng lata para wala nang alalahanin at saka ilang araw lang ako mag-i-stay sa Palawan kaya sulit-sulitin ko na yung pagkakataon dito sa Taytay, Palawan. So ito na yung kota.
Tapos yung mga pinagliliguan ng mga tao, mga bata. Ito yung quota after 10 years. Dati dyan sa may gilid na yan ay may canyon dati. Dyan tayo nagpa-picture dati pero ngayon parang wala na. At dito naman ay nagpa-picture din tayo dyan dati. Pero ngayon ay wala na yung mga ibang canyon na naka-display dyan. Pero yung mga iba parang napansin ko meron din mga canyon na nandun pero parang nasa loob na yata. Dati nakapasok din tayo dyan sa loob ng kota pero ang bayad noon ay 30 pesos kapag hindi ka taga Taytay. Pero kapag ka taga Taytay ka ay libre na lang. Nung tinanong ko kung magkano na ang bayad ngayon sa entrance fee ay 80 pesos na daw. So nagtaas na pala sila ng 50 pesos after 10 years. Kasi nung nagpunta tayo dyan noong 2014 ay ang entrance fee ay 30 pesos lang, di ba? Naglalakad lang ako na mag-isa rito at habang naglalakad ako ay nakakakuha tayo ng pagkataon na magpakuha tayo ng picture sana pero ginawa natin ng video para maisama natin sa vlog. So yun guys, pabalik na tayo at pupunta na tayo sa terminal kung saan sa inyong papuntang basang jeep na pupuntang Kalawag at doon tayo pupunta. Hindi na tayo pupunta doon sa sa kota. Uwi na tayo. Sa lugar na ito ay dito ako naglalodge lagi kapag pumupunta ako dito sa Taytay, Palawan. At binisita natin si Nanay Ili at magtanong tayo kung meron pang bakanting mga kwarto dahil lilipat tayo dahil medyo mura-mura rito yung paupahan. Lodging lang. Ilang gabi? Nag-inquire lang po muna kung magkano. Mga ilang gabi sana? Mga 400 kasi pag isang tao. 400. Isa o dalawa. Isa o dalawa. 400. Bukas pa po siguro Ilang lang. tao ba? Ako lang po. Isa. Sige. Kasi may Mukhang hindi na nga ako naalala ni Nanay Ili dahil sa tagal na hindi ako nakapunta rito after 10 years. brown out pala. Brown out. Diyos ko. Wala. Bali, ilan yung bakante dito? Ah. Nay? Ilan yung bakante? Ay. Dalawa lang. Dalawa lang. Ito. Yan at saka ito. Okay. Yung isa kasi may ano na. Hindi ko nga alam kung ngayon darating yung mga maestra. May mga kasama yung PIC. Bumalik din tayo dyan after one day dahil medyo mahal doon sa tinutuloyan ko. 600 plus na yung OPA doon sa Secret. At nandito na nga tayo sa CTU Winigit, Barangay Paglaom at nakasama natin si Kuya Noli at siya yung mag-guide sa atin papunta doon sa ating lupang nabili. After 10 years ay ito na yung itsura ng lupa na ating nabili. Dati-dati masyadong masukal yan dahil bukod sa maraming mga kawayan ay marami rin mga nagsisitaas ay mga punong kahoy. Pero ngayon, ayan, kukunti na lang yung mga punong kahoy dahil mukhang nilinisan. Dati-dati kasi pinakaingin ko yan pero nung tumagal-tagal wala nang nagkukumpuni kaya naging masukal na naman ulit. Siguro pa ganyan. Ito sana yung nakuan ko. Yung na-isip ba yung lupa mo. So siyempre, kung saan pinawad yun dati. Kabuang sukat ng nabili kong lupa ay nasa 3,600 square meter pero parang sa tingin ko ay parang kinulang na dahil mayroon daw na nakabili ng dun sa katabi ng aking lupa. Napag-alaman na ang nakabili ng katabing lupa ko ay si Sir Johnny daw, yung dating kagawad. Kaya pumunta kami dun sa kanila para ipaalam at tatanungin kung hanggang saan yung nabili niyang lupa. Kaya kumuha siya ng panukat at tinulungan kami kung hanggang saan yung sukat ng aking lupa na aking nabili. Bago yan ay pinakita ko muna sa kanya yung sketch ng aking lupa na aking nabili at nagumpisa ng sukatin yung lupa. At kahit mahirap ang daanan ay nagsakripisyo pa rin para masukatan yung aking lupa. Wala sang sukat.
Yung lupa ako kaya hindi ko na pinaano. Habang sinusukat yung lupa, inabot na pala yung mga tanim ni Sir Johnny na mais at nasakop na yung ibang part ng ating lupa. Pansin ko mukhang malaki-laki yung nasakop na lupa na tinamnan ng mais ni Sir Johnny. At papunta na nga kami dito sa kabilang kalsada at sukatin naman yung gilid ng kalsada. Napakitnaan kasi ng kalsada yung nabili nating lupa. Yung nakasuot nga pala na light green na t-shirt ay si Sir Johnny Torreblanca. Sir Johnny Torreblanca at si Kuya Noli Biogos naman yung isa. Magkano po kaya gagastusin pagka papasukat sa sorbi po? Minimum yan, 30,000. 30,000 po. O 35, ganyan. Yung mahal ang sukat niya. Pero ito sa'yo, hindi ka lugi nito. Kasi malapad man itong sukat niya. Nag-uusap po sa muna kami habang nagpapahinga dahil tanghali na at maya maya ay aalis na rin ako at kung may panahon pa ipupunta ako ng DNR. Sir Johnny. Paano sabi niya? Ito na yung tatanong ko bukas sa DNR kung magkanong papaano para maisiparit na yung ang inaalala ko lang kasi baka nabayaran wala pa to dati yata no? Ayan. Wala. Kung meron na to kaso nga lang yan, mapakinabangan din yan no? Hindi ka rin tatay na bayaran. Patay. 70. Kapatid ko na bayaran. Yan lang pag mag-share na lang ako sa sa bayad para di mabigat. Wala nang nakatira dito no? Nakatira dyan yung kapatid ko. So nakatrabaho siya pa. Coron. Sa province. Ay sa Coron no? Water district. Duman doon yung barko nung saan yung bahay nila Ate Wilma dati? Doon. Ang harap ng bahay ko. Doon. Ayan, tila na yun. Umuulan na doon Puti nagkaroon na kayang kuryente rito. Di ba dati wala pa? Wala pa, ang dilim. Noon panay labas ko dahil maliwanag yung buwan. Pagkakalam ko dati dito ang simentado dito. Hindi, wala dito. Doon lang pa lang sa amin Doon lang. Sa highway. Patay-tay. Yun ang Acapulco. Ano pa, pupunta ka doon? O yata kuya, ay iyan na yung motor mo? Oo. Yata patid na. Oo kuya. Yung bato? Oo kuya. Tapos pag-usapan na lang natin yung pagpabakod kung Pagpakaingin? Oo kuya. Oo, dyan na lang sa tapat ninyo. Kaya yan. Tulog kasi ako. Binigyan ko na lang ng panggas. Habang binabaybay namin ang kalsada ay biglang buhos ng ulan. Pinatila muna namin yung ulan pero nung umalis na kami medyo may ambon-ambon pa dahil yung ulan ay sinusundo namin at iisa lang yung direksyon ng pupuntahan namin at kailangan ko nang makalis kagad dahil pupunta pa ako ng bayan ng Taytay at kung may time pa ay pupunta pa ako ng DNR. Tatanungin ko sana kung anong proseso ng pagpapatitulo ng lupa para maiwalay ko na yung lupa dun sa mother title kasi yung nabili ko ay portion pa lang kaya kailangan ko maiwalay para mabayaran ko yung tax at kaya yung tinatawag nilang amilyar. So nandito na nga tayo sa terminal ng Taytay, Palawan. Mga kabisfriend, habang nandito tayo paikot-ikot tayo para makita yung kapaligiran habang nag-aantay tayo. So dumiretso nga pala ako rito sa gilid ng dagat dito sa may malapit sa may palengke
at minamasdan yung mga buong kapaligiran talaga, ano. Ito yung tinatawag nilang pantalan, kumbaga sa gilid ng dagat din, pantalan. Kahit pabalik-balik akong pumunta rito, hindi nakakasawang pagmasdan yung mga view. At so ngayon, nandito na tayo ngayon sa DNR para tanungin natin kung paano magpapatitulo ng lupa. Nandito tayo sa DNR ngayon. Pagkagaling ko ng DNR mga best-friend, dito ulit tayo sa terminal ng Taytay, Palawan. At napag-alaman ko na ang pagpapatitulo ng lupa ay katakot-takot palang proseso. Dami palang mga kailangan. Hindi lang basta-basta na bumili ka, ay marami pa palang kailangan. So medyo namroblema rin tayo dahil medyo kulang tayo sa budget, ano.